Amen. So muli po, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa bawat tahanan po, nakasama ko sa gawain po ngayong umaga. Welcome po sa ating Saturday morning devotion. Ngayon po ay November 4, 2023. So muli po nating naibalik ang devotion online dahil binibigyan po natin ng daan ang gawain po sa ating iglesia. Dahil simula po ngayong umaga hanggang mamayang hapon ay marami pong naka-schedule sa atin pong simbahan na gawain. Okay, so sa umagang ito ay atin pong pagbulay-bulayan ang awit po ni David dito po sa verse 27. Ito po ay tatalakayin natin mula lang dito sa verse 1 hanggang verse 6. Ang title po ng atin pong pag-uusapan ngayong umaga ay Panalangin ng Pagpupuri. Ganito po ang sabi sa verse 1, Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog na aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Verse 2, Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kung kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. At dito po sa verse 6, sa last verse, matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo isisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Amen. So yan po ay mula po sa chapter 27 verses 1 to 6 ng awit ni David. Isa pong pagpapala sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, ang chapter 27 po ng awit ay panahon na si David po ay humaharap sa mga maraming pagsubok sa buhay, partikular po ang kanya pong pakikipagdigma sa mga karatig bansa ng Israel. Okay, pag sinabi po nating pakikipagdigma, ang digmaan po o Battle of Israel is considered as Battle of Gods. Ito po yung pakikipagdigma o pakikipaglaban ng Diyos sa Diyos ng kabila. Ayan. Okay, dahil sa panahon pong ito, ano po ang kanila pong kaaway, ang kaaway po ng Israel ay meron pong sinasamba na iba't ibang uri ng Diyos. Okay, unlike po ng Israel, ang Israel po ay ang kanilang Diyos ay ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nakikita po natin dito yung way of life po ni David, yung kanyang sistema o yung kanyang paraan o buhay niya araw-araw, na siya po ay humaharap sa maraming pagsubok, at sa kanya pong maraming pagsubok ay nakikita po natin yung katatagan ano po ng kanyang pagiging hari, pagiging pinuno ng Israel, na humuhugot siya ng kanyang lakas sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Ang sabi niya rito, dineclare niya po ito, no po. Ito po yung kanyang panalangin, ang ilaw ko at kaligtasan ay si Yahweh. Okay, so sabi niya rito, wala akong katatakutan, ang muog ng aking buhay ay si Yahweh at sino pa ang aking kasisindakan. So nakita po natin dito yung declaration ano po ng panalangin ni David, na wala siyang ibang pinagkakatiwalaan sa kanya pong kinakaharap ng mga mahirap na pagsubok sa buhay, kundi ang Diyos na si Yahweh. At sabi niya rito, siya ang ilaw, ano po, yung liwanag, ano po, sa kanya pong mga plano, sa kanyang mga iniisip na mga next move na kanya pong pakikipagdigma, ay nakikita niya po na may linaw, ano po, at may kaliwanagan. At sabi niya rito, wala akong katatakutan. Sabi po rito sa verse 2,
Kung ang buhay ko'y pagtangkaan ng masasama, siya'y kalaban nga, mabubuwa lamang sila at mapapariwara. So, hindi pa po nangyayari ang digmaan. Dinedeclare na po rito ni David na ang mga kalaban ay knockout na. Ayan, hindi na po magkakaroon ng round 2, bagsak na agad ang kaaway. Dinideclare niya, sabi niya, mapapariwara lang kayo. Sabi niya rito, sige, pagtangkaan niyo ako at kayo ay magiging, you are considered as my enemy, enemy of God. Sabi nga rito. Sabi niya sa verse 3, kahit isang hukbo sa akin pumalibot, hindi pa rin ako matatakot sa kanila. Salakayin ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Nakita po natin dito kung paano po hinaharap ni David ang kanya pong mga kaaway at dinideclare niya yung kanya pong victory. No, sa panahon po natin ngayon, ikumpara lang natin sa panahon natin ngayon na ang tao, dahil nga po ang buhay na ito, we face many battle in life. Marami tayo po ay humaharap din sa mga digmaan sa buhay. At sa tuwing tayo po ay humaharap sa mga ganitong kapareho ng sitwasyon ni David, saan ba tayo tumatakbo? Okay? Sino ang nilalapitan natin? Sa mahirap na sitwasyon, kanino tayo nagtitiwala? Okay? Unang-una, nahihirapan tayo magtiwala dahil tayo rin ay mahirap pagkatiwalaan. Iniisip agad natin, hindi pa nangyayari, ay baka tanggihan tayo dahil alam natin na pag may lumapit sa atin, tayo rin ay unang tumatanggi. Kaya yung pagdududa, sa paglapit natin, unang-una sa Panginoon, ay meron pong pagdududa. Okay? Dahil marami po tayong mga pagkukulang sa buhay, higit sa ministeryo na atin pong iniatang sa atin ng Panginoon sa ating mga balikat. Okay, so unang-una po dapat malaman po natin na ang Diyos po ay may pangako sa bawat isa sa atin. At yung pangako pong iyan ay hindi po katulad ng pangako ng tao na minsan ay napapako. Ang Diyos po pag nangako, sinisigurado po niya na kanya pong susundin o tutuparin ang kanyang mga pangako. Yung pangako ng kaligtasan sa lahat ng lumalapit at meron pong pinagdadaan ng hindi maayos o magandang sitwasyon sa kanyang buhay. Ang gusto po ng Diyos ay maging matatag tayo sa mga pagsubok sa buhay hindi dahil sa ating kaalaman, karunungan o kalakasan, kundi dahil po kasama natin ang ating Diyos sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Okay? So, maglaan tayo ng panahon sa Panginoon. Akala natin sa panahon na tayo ay may hirap na pinagdadaanan, akala natin iniwan na tayo ng Diyos, lumayo na ang Diyos na sa atin. Pero hindi natin minsan na-evaluate ang ating sarili na tayo ang malayo sa Panginoon. Kung lumapit tayo sa Panginoon ay dahil may kailangan tayo. Pag natanggap na natin yung kailangan natin, dahil ang Diyos ay nangako na pag humingi ka, bibigyan ka niya. Pag tumawag ka, sasagot siya. Pag malayo ka, lalapit siya. Pag natapos na yung mga pangako na yon at natanggap na natin ang lahat ng ating mga hiniling sa Kanya, binigay niya na sa atin, ay tayo naman ngayon ang hindi mahagilap. Hindi na tayo makita, missing in action na tayo. Nasa kalagitnaan ng digmaan ay nawawala tayo sa labanan. No? Kung lalapit man tayo sa Diyos, ay dahil nga, unang-una may pangangailangan tayo. Pero hindi po dapat ganoon, katulad po na nangyari kay David. Actually, si David ay hindi po humihingi ng tulong sa Diyos, bagkos dinideclare niya, dahil meron akong Diyos at ako'y nagtitiwala sa aking Panginoon, ay dinideclare ko na panalo na ang labanang ito. Okay? Kaya dapat po maintindihan ng lahat yung tunay na kahulugan ng buhay upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Yung minsan akala natin ang buhay ay kasiyahan lang, ang buhay ay sa masarap lang na panahon, pero mas marami po dapat na maintindihan ng marami pong bagay na may hirap, maging ikaw ay maraming pera, wala kang karamdaman, maganda ang takbo ng buhay mo, ay hindi po ibig sabihin ay tagumpay ka na sa buhay. Okay, ang tunay na katagumpayan po sa buhay ay meron kang Diyos sa buhay mo. Hindi dahil ikaw ay may pera, dahil ikaw ay nakakaluwag sa buhay. Hindi po ganon. Hindi po dyan natatapos ang buhay. Ang buhay po ay malawak, malalim, at dapat po natin maintindihan ng buhay na ito ay walang kabuluhan
kung wala kang relasyon at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Okay? So tandaan po natin, ang buhay ay hindi lang ngayon. Ang buhay ay loloobin ng Panginoon ay hanggang bukas, hanggang sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, at marami pang taon. At habang tayo ay naglalakad sa buhay na ito at nilalakaran natin, ang daan ng buhay, ay dapat po tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon at ang ating puso ay hawak ng ating Diyos. Okay? Kaya nga sabi po rito, ulitin ko yung title natin, Panalangin ng Pagpupuri. So dito po, hindi panalangin ng paghingi, kundi panalangin ng pagpupuri. Hindi pa tayo lumalaban, declared as victory na tayo. Dahil tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Siyempre, sinabi natin pagpupuri dahil may pagpapasalamat tayo sa Panginoon. So muli po mga kapatid, panalangin ng pagpupuri. Sa bawat gising ay dapat po alalahanin natin na ang Diyos ang nagbantay sa atin buong magdamag. At paggising natin, may taglay tayong lakas, at ang lakas na ito ay hindi gagamitin sa bawat bagay lang na gusto natin, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So muli po, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo sa buong maghapon at sa buong buhay natin. Gamitin natin ang ating buhay, ating oras, ayon sa kalooban ng Panginoon. Magandang umaga po. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you.
oceans rise and thunders roar, I will soar